Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagpapalik loob ay sadyang naungkol lamang sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon, na tunay ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan, ang pinakadakila. At nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at habag ay mapasa kanya lahat ng mga propeta mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesus Christ, at ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng mga taong nagnanais tumahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal, mga dinigiliw na mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal naming kababayan, Salamu manitaba'al huda. Nawa ang gabay ay mapasa inyo. Nawa ang gabayan kayo ng dakilang tagapaglikha sa katotohanan. Ako pala si Brother Abdul Qadir. Ang pangalan ko po dati ay Renato. Ako po isang dating Kristiyano, Katoliko, at taga dito din sa barangay natin, sa barangay Silangan. Ako po ay isang mangangaral ng Islam, o isang misyonaryo na nagpapalaganap ng Islam dito sa ating bansa. At ang tanging hangarin po namin mga magulang ay parating sa inyo ang katotohanan, dahil ang katotohanan ay kailangan natin. Bilang kayong mga tao na naghahangad ng kaligtasan, kailangan natin yakapin ang katotohanan, dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. Di ba sinabi ni Jesucristo ayon sa Biblia, hanapin ninyo ang katotohanan, dahil ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa inyo. So meron po tayong mga libreng babasahin dito mga magulang. Ito po ay Tagalog at walang bayad. Libre po ito. Sana po kumuha kayo ng libreng babasahin para po kayo ay makapagbabasa-basa. Magsikhay po tayo ng katotohanan. Libre lamang po, wala namang bayad. At kung meron po kayong mga katanungan about sa Islam o about sa Christianity, ay pwede po kayong magtanong sa atin at kami po ay magbibigay sa inyo na 100 pesos. Kahit anong klaseng tanong po ay welcome po kayo na magtanong sa amin. No? Huwag po kayong mahiya. Dahil po ang nagsasalita sa inyong harapan ay isa rin sa dating Kristiyano, dating Katoliko. Ngayon ang aking nais ibahagi sa inyong mga magulang, mga kaibigan. Salamat. So ang nais kong ibahagi sa inyong mga mahal na magulang ay ang patungkol sa tinatawag na balik Islam. Siguro narinig niyo po ang salitang balik Islam. Bakit natin kailangan magbalik Islam? Bakit napakahalaga na tayong mga Kristiyano ay kailangan magbalik Islam? Ano ba ang kahulugan ng balik Islam? Bago ko ipaliwanag ito, mga magulang, gusto kong ipabatid sa inyo na ang Islam po na relihiyon ang pinakamabilis lumaganap na relihiyon sa balat ng lupa. Kung ating i-research po sa Google, itanong natin sa Google, what is the fastest growing religion in the world? Lalabas po doon sa Google, Islam. Islam is the fastest growing religion ngayon sa buong mundo. Napakaraming yumayakap sa Islam. Kung ating i-research sa internet, sa Amerika,
napakaraming nagpalit Islam doon. Napakarami ang nag-Muslim. Sa Europe, kahit mga artista, si Mike Tyson, kilala natin, isang sikat na boxer. Napakarami na mga yumayakap sa Islam, lalo sa Middle East, sa Saudi Arabia. At lalo dito sa ating bansang Pilipinas, maging sa China, sa Japan, Islam ang pinakamabilis na pananampalataya na lumalaganap dito sa buong mundo, lalo sa ating bansang Pilipinas. At kapag ito ay narinig ng ating mga mahal na kababayan na mayroong Kristiyano na nag-Muslim, ay sinasabi nila, paano ka nagpabinyag sa Islam? Paano ka nagpapalit ng relihiyon? Paano ka nagpa-convert? Itong mga katagang itong mga magulang, mga kaibigan, ay hindi po angkop na katawagan namin ng mga dating Kristiyano na nag-Muslim, maging kayo, kung kayo nawa ay gabayan ng dakilang tagapaglikha at mag-Muslim kayo, mali ang tinatawag nila na nagpa-convert. Mali ang sinasabi nila nagpabinyag sa Islam. Bagkus ang tamang katawagan namin ng mga dating Kristiyano na Muslim, maging kayo mga magulang, mga kaibigan, kapag kayo ay mag-Muslim, yumakap sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay balik Islam. Balik Islam. Bakit natin kailangan magbalik Islam? Ano ba ang makukuha natin gantimpala dito? Gaano ba kahalaga ang pagbabalik Islam? Napakahalaga mga magulang. Kailangan natin bumalik sa Islam. Bakit? Merong 2 punto o 3 punto. Bakit kailangan natin magbalik sa Islam? Ang una ditong punto mga magulang, bakit kailangan natin magbalik Islam? Dahil po ang Islam na relihiyon, ito ay relihiyon na ating pinagkakaugatan. Ito ang relihiyon nung tayo ay isinilang sa ating mahal na ina. Islam na po ang ating relihiyon. Nung pinanganak tayo sa ating nanay. Kaya Islam po na relihiyon, ito po ang relihiyong natural. Natural religion to the mankind. Ito ang natural na relihiyon sa sangkatauhan na ibinigay ng Diyos, ibinigay ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Lahat ng nilikha, hindi lang tayong tao, pati mga engkanto, anghel, lahat ng mga nilikha ng Diyos nasa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ay kalikasan ng relihiyon galing sa langit, ibinaba ng Diyos. Bakit? Ano bang kahulugan ng Islam? Ang Islam ay may 3 kahulugan. At ang kahulugan ng Islam ay ganap na pagsuko, ganap na pagsunod, ganap na pagtalima, at ganap na pagsamba sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Nung pinanganak tayo sa ating nanay, ito na ang ating likas na relihiyon, kumikilala tayo sa nag-iisang Diyos. Likas na rin yung Islam na tayo ay tumatalim at sumunod, sumuko sa kalooban ng Diyos. Ito po ang Islam, kaya kailangan natin magbalik Islam. Bumalik tayo sa likas na relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Isa lang po ang relihiyon na ipinigay sa atin ng Diyos, yung pagsuko sa kanyang kalooban. At ito po ang kahulugan ng Islam. Kaya sinabi po ng Diyos na tagapaglikha mga magulang, sa banal na Quran kanyang sinabi, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alayha. Ito yung wikang Arabic, ating pong bubunin sa malapit na kahulugan sa ating wikang Tagalog. Sinabi po ng Diyos na tagapaglikha, at kayo ay humawak ng mahigpit sa likas na relihiyon, ang pagsuko sa kalooban sa Diyos. Islam,
sa wikang Arabic, submission to the will of God. At huwag kayong humihiwalay dito. Kaya tinatawagan tayo ng Diyos na manatili tayo sa likas na relihiyon na pagsuko at pagsamba lamang sa Kanya. At ito ang kahulugan ng Islam. Huwag na huwag tayong humihiwalay sa likas na relihiyon ay binigay sa atin ng Diyos ang pagsuko at pagsamba lamang sa Kanya. Islam is complete submission, complete surrender to the will of God, the Almighty Creator. So ito yung kailangan natin balikan mga magulang. Kasi hindi naman tayo pinapanganak na Kristiyano. Nagiging Kristiyano lang tayo ng dahil sa ating mga magulang. Nung pinanganak tayo sa ating nanay, dinala tayo sa simbahan para pabibinyagan. Kaya kasi nasabi ng pari, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, simula pagkatapos ng binyag, ikaw sanggol ay nagiging ganap na Kristiyano. Hindi ka Kristiyano ng pinanganak, kaya ginawa ka nilang Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Kaya kailangan natin bumalik mga magulang. Kasi ang Islam, ang likas na relihiyon, pinagkakaugatan ang pagsunod natin sa kalooban sa Diyos. Ang pagkilala natin sa nag-iisang Diyos, ang pagsamba lamang sa Kanya. Ito ang Islam. Nawala lang tayo sa Islam dahil sa ating mga magulang, pinabibinyagan tayo kung ano ang relihiyon ng ating mga magulang. Kung ang magulang natin ay born again, doon tayo pabibinyagan. Baptismal, ilulublob tayo sa tubig. Kung ang magulang natin ay Iglesia ni Cristo, doon ka rin dadalhin sa Iglesia ni Cristo. Na pinamulatan mo, yung relihiyon ng iyong magulang. Pero before ka, bago ka bibinyagan, bago ka ibabautismo, meron ka ng likas na relihiyon. Ang relihiyong Islam na pagsunod, pagsuko, pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, sumakan niya nawa ang pagpapala, kapayapaan ni Allah, ng huling propeta na si Muhammad, sabi niya, kullu mauludin yuladu al-fitra, fa'abawahu yuhawidani, aw yunasirani, aw yumajizani. Sabi ng mahal na propeta, ang huling propeta ng Diyos, ang Propeta Muhammad, mapasa kanya ang kapayapaan ng Allah, lahat ng sanggol na ipinapanganak ng kanyang nanay, lumabas, isinilang na kanyang nanay, ay may likas na relihiyon. Ang Islam, pagsuko sa kalooban sa Diyos. Ngunit tayo, nung maliit pa tayo, wala tayong isip, wala tayong kakayahan na sumuway sa ating mga magulang, sunod-sunuran tayo sa kanila. Kaya dinala tayo sa simbahan para papibinyagan. Kaya nga ang pare pag nagbinyag, malinaw eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. At simula sa oras na ito, ikaw ay ganap ka na na Kristiyano. Kaya pagkatapos ng binyagan, may party-party, nakalagay doon, Happy Christening. Maligaya pagiging isang Kristiyano. Doon pa lang tayo nagiging Kristiyano. Kasi kung Kristiyano tayo ipinapanganak, ay marapat pa bang sasabihin ng pari na simula sa oras na ito, ay ganap ka na Kristiyano? Eh ano ka kanina? Nung hindi ka pa binunyagan, hindi ka pa dinala sa simbahan. So ikaw ay isang Muslim. Dahil ang Muslim, mga magulang, ito'y salitang Arabic ng sabihin ng Muslim, ay ang nilikha ng Diyos na sumasailalim sa likas ng pagsuko, pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yun po ang kahulugan, libre lang po. Salamat. Yun po ang kahulugan ng Muslim. Yung likas na tao na kumikilala tayo sa nag-iisang Diyos at likas na tayong mga tao sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Yun po. Kaya po, kailangan natin magbalik Islam mga magulang.
Kailangan din balik Islam. Kaya sinabi ni yung si Rizal sa kanyang kasabihan, sino man ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan, sabi ni yung si Rizal, ay hindi siya makakarating sa kanyang paruroonan. Ibig sabihin, kung hindi tayo lumingon sa likas na relihiyon na ibinigay sa atin ng Diyos, Islam, pagsuko sa Kanya, hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan sa paraiso, hindi tayo maliligtas, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit kung hindi tayo marunong bumalik sa likas na relihiyon na Islam. Submit yourself to the only one God. Yan po ang kahulugan ng Islam. So kailangan natin mag-Islam, mga magulang. Kailangan natin magbalik sa Islam. Dahil ito ang relihiyong mga langit. Relihiyon galing pa sa dakilang tagapaglikha. Sabi ng dakilang tagapaglikha sa loob ng banal na Quran, Inna dina indallahil Islam. Sabi ng dakilang tagapaglikha si Allah, ang katiyakan, katotohanan, ang relihiyon na galing sa Diyos ay walang iba kundi ang Islam. Submission to the will of God, the Almighty Creator. Libre babasahin lang po. At ang Islam, mga magulang, bakit kailangan din bumalik sa Islam? Dahil po ito ang relihiyon na itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Kilala niyo si Isang Kristo, na anak ni Maria, Islam ang kanyang relihiyon. Bakit? Dahil si Isang Kristo sa kanyang panahon, siya ay lubusang sumunod, sumuko at tumatalima. At ang turo ni Jesus ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So yan ang kahulugan ng Islam. Pagsuko sa kalooban sa nag-iisang Diyos. Kaya si Isang Kristo ay isang Muslim. Dahil ang Muslim, ang tao na sumasailalim sa pagkilala, pagsamba sa dakilang tagapaglikha. At si Isang Kristo nagturo ng pagsuko sa kalooban sa Diyos. Di ba sinabi ni Jesus? Kapag kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin. Sabi ni Jesus, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ha? Malinaw na sinabi ni Jesus na meron na tayong dapat sasambahin. May pangalan ng Diyos. Itinuturo niya na sa langit. Hindi ang kanyang sarili. Sambahin ngalan mo. Sabi ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Pagsunod sa kalooban sa Diyos, yan po ang itinuro ni Jesucristo, mga magulang. Na ating isuko ang ating sarili at sambahin ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya sinabi ng Diyos na si Allah, patunay na ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay nasa loob ng Islam na relihiyon. Sabi ng Diyos na si Allah, Syarahan lakum minad-dini mawassabihi Nuhan, walladhi awhayna ilayka, wa mawasayna bihi Ibrahim, wa Musa wa Isa, an aqimu din, wa la tatafarraqu fihi. Sabi ng Diyos, mga magulang, mga kaibigan, aming ipinagkaloob sa inyo ang Islam na relihiyon, na siyang relihiyon na pinapangaral ni Noah. Kilala natin si Noah, ang gumawa ng barko. Dahil magkakaroon ng malawak na pagbaha. Islam ang relihiyon ni Abraham. Si Abraham, kilala natin, propeta, ama ng mananampalataya. Abraham, or Abraham, father of faith, ama ng mga propeta, ama ng mananampalataya. Si Abraham daw ay Muslim, sumuko sa kalooban sa Diyos o sa Allah. At si Moises, kilala natin si propeta Moises, yung kumuha ng 10 Commandments sa Mount Sinai. Islam daw ang kanyang relihiyon, pagsuko sa kalooban sa Diyos.
At maging si Hesus Kristo, Isa Ibnu Maryam. Jesus anak ni Maria, Islam din ang kanyang relihiyon, sapagkat si Jesus ay nagturo ng pagsuko lamang sa kalooban sa Diyos. At yun ang kahulugan ng Muslim. Ang taong sumuko sa kalooban sa Diyos. At sabi ng Diyos na si Allah, huwag kayong humiwalay sa loob ng relihiyong Islam. Huwag daw tayong sumanib sa mga relihiyong gawa ng tao. Kasi madali lang po natin ma-distinguish ang relihiyon na gawa ng tao. Ito ay itinatag, may founder, kailan itinatag? Pagkatapos ipinaparehistro sa Security Exchange Commission. Merong founder, merong nagtatag, pinapangalan doon. So yan ang bakas ng mga relihiyon gawa ng tao. Kailangan natin ang relihiyon galing sa Diyos. Walang tao ang may karapatan magtatag ng relihiyon, kundi ang Diyos lamang mga magulang. Kaya Islam lamang ang relihiyon wala o hindi nakarehistro sa Security Exchange Commission. Dahil ang nagtatag nito, naghilang nito, ay ang dakilang tagapaglikha. Ano ang patunay? Sinabi ng Diyos ng tagapaglikha sa banal na Quran, Inna Allah astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha na si Allah, at itinatag ng Diyos ang inyong relihiyon, ang Islam, pagsuko, pagsamba sa Kanya. At huwag kayong abutan ng kamatayan, liban lamang na kayo ay mga Muslim. So, ang Diyos mismo mga magulang ang lumikha sa atin, ang nagkaloob sa atin ng relihiyong Islam. Kaya huwag tayong abutan ng kamatayan na wala tayo sa loob ng pananampalataya o relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagsuko, pagsamba lamang sa Kanya. Ang kahulugan sa Arabic, Islam. Kaya nagbabala ang ating dakilang tagapaglikha. Ang Diyos na lumalang sa atin, ang Panginoong Allah, ay nagbabala siya mga magulang. Sabi niya, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha, at sinuman ang maghangad, magnais ng ibang relihiyon, maliban ang Islam, pagsuko, pagsamba sa Diyos, kailanman hindi ito matatanggap sa Kanya ng Diyos. Hindi tatanggapin kung hindi Islam ang ating relihiyon mga magulang. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga taong talunan. Taong nangalugi sa kabilang buhay. Alam naman natin na ayaw natin magiging lugi o talunan sa kabilang buhay. Kabilang buhay, napakahalaga mga magulang. Kasi iisa lang ang buhay natin. Hindi na tayo makakabalik dito sa mundo para yakapin ang Islam. Kaya habang ngayon, meron tayong lakas, isip tayo, bumalik tayo sa relihiyon na ibinigay sa atin ng Diyos o tagapaglikha, ang Islam na pagsuko at pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. So yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magbalik Islam. Yan ang unang dahilan mga magulang. Pangalawang dahilan, bakit kailangan natin magbalik Islam? Bakit? Dahil po mga magulang, mga kaibigan, ang Islam po ang original na relihiyon natin sa ating bansa. Islam po ang relihiyon nung hindi pa tayo nasakop ng mga Kastila. Kasi ang mga Kastila, sila ang may dala ng Kristyanismo sa bansa natin. Ang mga Kastila, wala pang mga Kastila noong 13th century, 13 siglo, ang bansa natin ay bansa ng Islam.
mga Muslim na ang tao dito. Wala pang Kristyanismo, wala pang Kastila. Kasi ang may dala ng Kristyanismo ay mga Kastila, mga Fraile na sumagop sa bansa natin. Sila ang nagpapahirap sa ating mga ninuno. Pinapatay nila ang mga ninuno ng ating mga Muslim. Nagiging Kristiyano lamang tayo sa pananakot ng mga Kastila. Kailan? Noong March 15, 21. Nasa kampanyo ni Benjamin yan eh. Sabi ni Benjamin, on March 15, 121, when Philippines discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Di ba? Malinaw po na noong March 15, 21, dumating ang mga Spanish saan? Sa Cebu. Sa Mactan, Cebu. Sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Sino ang hari ng Cebu nung dumating si Magellan? Isang magiting na Muslim, si Dato Lapu-Lapu. Kilala natin si Dato Lapu-Lapu. Siya ang hari, leader, dato na mumuno sa Cebu nung dumating si Ferdinand Magellan. Wala pa yung Katoliko dito, wala pang Kristyanismo. Nung dumating si Magellan sa dalampasigan sa Cebu, sabi sa kanta ni Benjamin, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore to tell Magellan to go back home. Sabi ni Yoyoy Villames sa kanyang compose na kanta, History of the Philippines, paglapag ng paglapag ni Ferdinand Magellan sa Cebu, sa dalampasigan, sinalubong siya ni Dato Lapu-Lapu na isang Muslim. Ang akala ng Dato Lapu-Lapu, sila ay nangangalakal lang, magtitinda. Pero hindi. Ang balak ni Ferdinand Magellan, sakupin ang ating bansa. Ang bansa natin dati, nung dumating si Magellan, ang pangalan ay Bansang Maharlika. Kaya ang mga kalalakihan, Maharlikano, ang kababaihan, Maharlikana. Di ba? Unang bansa natin ang pangalan Maharlika. Doon, dumating ang mga Kastila, si Ferdinand Magellan. Kaya may kanta tayo sa elementarya, di ba? Kung matatandaan ninyo, ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika. Di ba? Dapat kung Pilipino tayo, dapat ako'y Pilipino, ang dugo'y Pilipino. Eh bakit Maharlika ang dugo? Kasi yan ang pangalan ng bansa natin. Maharlika. Dugong bughaw tayo. Dugong Muslim. Tayo ay Islam. Mga Muslim tayo, Maharlikano. Maharlikana. Pero, hindi pumayag si Dato Lapu-Lapu na sakupin ang bansa natin. Kaya doon sa dalampasigan sa Cebu, sa Mactan, Cebu, sabi niya Benjamin sa kanyang compose, when the battle began at noon, Bulos is first versus guns and cannon, when Magellan hit on his knee, and he fall down and cry. Nung naglaban na si Ferdinand Magellan na si Dato Lapu-Lapu na Muslim, tinaga sa tuhod, dahil nakadamit si Ferdinand Magellan ng bakal, tinaga sa tuhod, nung natumba, saka niliigan. Ha? Kaya namatay si Ferdinand Magellan sa dalampasigan sa Cebu. Ikinikwento natin ito mga magulang para po ma-remind tayo, maalala natin na hindi po tayo nagkapalit ng relihiyon kapag nag-Muslim tayo. Dito sa bansa natin, napakapangit ang pagkakaunawa ng mga tao sa Islam. Totoo yan.
Minsan kapag may nag-Muslim na ating kamag-anak, sinasabihan natin, bakit ka pa nag-Muslim? Bakit hindi ka nag-born again? Hindi ka nag-Iglesia ni Cristo? Hindi ka nag-Pentecostal? Bakit nag-Muslim ka pa? Yan ang karamihan sinasabi. Hindi alam na Muslim nga tayo. Sinagop lang tayo ng mga banyagang Kastila, kaya naging Kristiyano tayo. Kaya yun ang pinabalikan natin mga magulang. Bumalik lang tayo sa Islam. Sa Maynila, noong June 3, 1565, ang leader ng Maynila dyan ay isang Muslim. Wala pang mga Kastila. Si Raha Sulaiman. Raha. Pag sinasabi Raha, yan ay pinuno, hari ng mga Muslim. Dato, parehas ang level ng mga yan. Si Raha Sulaiman, siya ang hari ng Malacanang. Ang pangalan niya dati ay Malik Kadjan. Malik, hari, ay hari dyan. Malik Kadjan. Nung nagtagal, pinalitan ng mga namumuno, nagiging Malacanang. Pero ang original niyan ay Malik Kadjan. May hari dyan. At ang hari dyan sa Maynila, isang Muslim, magiting na Muslim na si Raha Sulaiman. Kaya kung pumunta ka ng Maynila, ating makikita ang malaking monumento ni Raha Sulaiman bilang pagpupugay sa kanya na ating ninuno na nakipaglaban ng mga banyagang Kristiyanong mga Kastila. Yung mga Kastila, sila ang nagpahirap sa ating mga ninuno. Tapos ngayon, hawak-hawak natin ang kanilang relihiyon. Nasaan ang utang na loob natin sa ating mga ninuno? Na ang mga ninuno ay mga Raha, mga Dato. Narinig natin si Dato Sumakwil, Dato Padohino, Dato Dumalupro, Dato Bangkayaw, Dato Sakatuna, Dato Rapulapo, Dato Puti. Lahat ng mga dato na ito ay kilala natin sa ayon sa history na ating napag-aralan. Lahat sila mga Muslim. Lahat sila mga Muslim, mga magulang. Kaya kailangan natin magbalik Islam. Bumalik tayo sa Islam. Dahil Islam ang relihiyon ng ating mga ninuno. Na-Christianize lang ang bansa natin dahil sa pananakop ng mga Kastila. Kastila, mga Braille. Na kapag hindi mo yakapin ang Kristyanismo, may dala silang cross at Biblia, pinapatay nila. Kaya maraming mga Muslim ang umatras at namatay, ang umatras napunta sa Mindanao. Sila'y umatras dahil na hindi nila kaya ang pwersa ng mga Kastila. Ang mga Kastila, ang dala nila, kanyon, mga mahabang baril. Ang ating mga ninunong Muslim itak. Anong panlaban ng itak sa kanyon? Sa mahabang baril. So, si Raha Sulaiman, siya ay nalagutan ng hininga doon sa Bangkusay Sundo. Kaya mga magulang, kailangan din magbalik tanaw sa ating likas na relihiyon na ipinanganak tayo sa ating mga magulang. Tayo ay isa ng Muslim. Islam ang ating relihiyon. Kaya yun ang babalikan natin. Kaya mali po yung sinasabi ng iba na kapag nag-Muslim ang isang Kristiyano ay nagpalit ng relihiyon, nagpabinyag. Mali po yan. Bagkus ang tamang itawag ay balik Islam. Rebirth. Rebirth. Bumalik tayo sa Islam dahil ito ang ating relihiyon na pinanganak tayo sa ating nanay. Tayo ay napapaloob sa iyong pagsuko sa kalooban sa Diyos. Islam. Kaya po mga magulang, amin po kayong inaanyayahan dito sa Islam. Kaya po ay aming inanyayahan, meron po tayong libreng babasahin dito. Walang bayad, libre. Walang bayad. At kung magtanong pa kayo, meron pa kayong 100 pang merinda. Pag maganda ang tanong, gawin natin 150. Maliit na halaga, pero ito hindi bayad. Ito ay pasalamat lamang sa inyo na nagtatanong. Kasi na ang taong nagtatanong ay kanda
na meron siyang talino, tanda na naghahangad siyang kaligtasan sa kabilang buhay. Gusto natin ang paraiso. Hindi naman tayo nagtanong. Hindi naman natin inalam kung paano tayo makapasok sa paraiso. Paano tayo maliligtas? Hindi po libre ang langit. Na sinasabi ng iba, pag namatay na ang tao, nandun na kay Lord. Sinong Lord yun? Hindi po libre ang paraiso. Kailangan mong gawin ng mga kondisyon para makapasok tayo sa paraiso. Ang sambahin natin ang nag-iisang Diyos. Sambahin natin ang Panginoong Allah na may likha ng paraiso. At balik tayo sa likas na relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Yun po mga magulang. So paano ba ang pagyakap sa Islam? Paano ba ang pagmumuslim? Hindi po mahirap ang pagmumuslim mga magulang. Ginawang magaan sa atin ng Diyos, ng Allah, ang pagbabalik loob sa Kanya. Ang pagmumuslim po ay wala na pong binyagan dito. Walang lumluban, walang pakingkin, at walang ninong-ninang, walang ginabayaran. Paano mag-Muslim? Napakadali lamang. Atin lamang itakwil, iwaksi ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ating itakwil ang pagsamba sa mga nilikhang bagay. Kahoy, bato, siminto, tao, espiritu, anghel, lahat yan nilikha na hindi dapat sambahin. Itakwil natin yan. At tayo ay sasaksi at maniniwala na meron lamang iisang Diyos na tunay na dapat nasasambahin. Yan po ang Panginoong Allah. Ha? Tayo ay magsyahada. Sasaksi tayo na ashhadu an la ilaha illallah. Ibig sabihin doon, ako'y sumasaksi, sumusumpa na walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat sambahin maliban ang nag-iisang Panginoon, ang Allah. Yun lang sasaksihan. Napakadali po mga magulang ang pagmumuslim. Sasaksi lang tayo. Magbalik loob tayo sa pagsamba sa tunay na Diyos na tagapaglikha sa lahat. Yun lang gagawin natin. At sasaksi din tayo na si Muhammad at si Jesus Cristo na anak ni Birhen Maria ay isang propeta, isang sugo at isang mensahero lamang. Ayun po mga magulang. Yun ang sasaksihan natin. Manumpa tayo ng buong katapatan na wala tayong sasambahin na Diyos na tunay, kundi ang Panginoong Allah. At sasaksi tayo na si Muhammad at si Jesus Cristo ay mga sugo, propeta, tao, at alipin lamang ni Allah. Hindi Diyos, hindi mga anak ng Diyos. At ang good news mga magulang, kapag nag-Muslim tayo na totoo ito, seryoso, galing sa puso, ang lahat ng inyong mga nagagawang kasalanan ay pinapatawad na ng Panginoon. Pinapatawad na ang lahat ng inyong nagagawang kasalanan para kayong mga bata na bagong isinilang. Walang bahid ng kasalanan. Yung sinasabi nilang born again, sikta, born again, dito sa Islam ang tunay na born again. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nag-Muslim at totoo, seryoso ka sa iyong pagyakap sa Islam, para ka ng bata na bagong isinilang, na wala ka ng bahid ng kasalanan. Ano ang sabi ni Allah? Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabi ng Diyos na si Allah ang Panginoon,
o aking mga nilikha, mga tao na aking nilikha, na kagayon ay nakagawa ng kasalanan sa inyong mga sarili, gumagawa ng pagsasalansan. Tayong mga tao, likas tayo na nagkakasala, di po ba? Lahat tayong makasalanan. Pero ang sabi ng Allah ng Diyos, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag ng dakilang tagapaglikha na si Allah. Bakit? Dahil si Allah, ang tunay na Diyos, ay napakamaawain, napakamahabag yun. Pinapatawad ang ating mga kasalanan. Umabot man sa kalangitan, mapuno man ang mundo sa paggawa natin ng kasalanan, papatawarin ni Allah. Huwag lang tayong magtambal. Huwag lang tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong sumamba sa mga nilikha. Huwag lang sumamba tayo. Yun lang ang kailangan. Huwag tayong sumamba sa mga katulad nating nilikha. Tao. Huwag tayong sumamba. Propeta, anghel, espiritu, huwag tayong sumamba. Kahoy, bato, huwag tayong sumamba. Kasi yan po ang kasalanan, walang kapatawaran mga makulang. Maawa tayo sa ating mga sarili. Iisa lang ang buhay. Pag namatay tayo, hindi na tayo makakabalik dito. Maawa tayo sa ating mga sarili. Iwasan natin ang kasalanan, hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang pagtambalan natin siya sa pagsamba. Maraming kasalanan, malalaking kasalanan. Pero yan ay mapapatawad ni Allah. Huwag lang tayong sumamba sa kapwa nilikha, Diyos-Diyosan. Kaya nga sa Islam, ang sinasamba lamang dito, ang Creator, ang tagapaglikha, hindi tao. Ang Diyos ay hindi tao, hindi bato, hindi silimbo. Ang Diyos na si Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Si Allah ang tunay na Diyos, wala siyang katulad. Hindi siya tao, hindi siya espiritu, hindi siya anghel. Huwag natin itulad ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Si Allah ay hindi natin siya pwedeng ihahambing sa katulad ng kanyang mga nilikha. Ang Creator ay hindi magiging creation. Tayo yung creation ng tao. Pero ang Creator, iisa lang. Yun ang tunay na Diyos, mga magulang, mga kaibigan, mga anak. Yun po ang Panginoong Allah. Kaya po, sasamba lang tayo sa tunay na Diyos na si Allah. Ito yung panawagan namin sa inyo. Meron tayong libreng babasahin dito, kumuha po kayo, walang bayad. Libre po. Tagalog po yan. At kung meron po kayong tanong, huwag kayong mahiyang magtanong sa atin. Libre po ang magtanong, meron pa kayong regalo. Meron po 100 na ibibigay namin sa inyo. Basta magtanong kayo. Kahit anong klaseng tanong. Tayong mga Pilipino, matatalino. Hindi totoo po yan, matatalino tayo. Pero minsan, pagdating sa pananampalataya, sa relihiyon, sa Diyos, sa pagkilala, nagpapabayag tayo minsan. Hindi naman lahat. Pero wala tayong interes patungkol sa relihiyon. Sinasabi pa, hindi namin magliligtas ang relihiyon. Sinasabi ng mga born-again, hindi po totoo yan. Kailangan natin ang relihiyon. Kasi ang relihiyon, pakikipagrelasyon ito sa Diyos, mga magulang. Paano natin sambahin ang Diyos? Kailangan mo ng relihiyon. Paano mo kilalanin ang Diyos, ang kanyang pangalan? Kailangan natin ng relihiyon. Paano natin malaman ang katangian ng Diyos? Kailangan natin ng relihiyon. Kasi kung wala tayong relihiyon, ano magawin natin? Sasamba lang tayo sa gusto natin? Pupunta tayo sa bundok? Magdasal tayo sa mga puno ko doon? Kung wala tayong panuntunan, ang relihiyon ay religary. Pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Kailangan natin ng relihiyon. Kaya ang Islam, hindi lang ito relihiyon, bagkus ang Islam ay panuntunan ng ating buhay. Way of life.
Kaya po, kumuha po kayo ng libreng mamasahe dito, walang bayan. Kuha po kayo mga anak, libre lang po. Walang bayad ang ating babasahin. Sana magbasa-basa kayo, bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili ninyo na magbasa. Libre lang. Libreng mamasahe, kumuha lang po kayo. Ha? Para hindi tayo nagsisi sa kabilang buhay. Pag namatay tayo, kung hindi tayo naglaan ng oras, panahon, magsisisi tayo sa impyerno, pero huli na ang lahat. Sasabihin ng mga tao sa impyerno, sabi ng Panginoon Diyos sa si Allah, "Law kunna nasma aw na'kil, makunna fi ashabi sa'ir." Sabi ng mga tao sa impyerno, kung kami ay nakinig lamang, kung kami ay ginamit namin ang aming talino, wala sana kami ngayon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Yun ang sasabihin ng mga tao. Pero huli na po ang lahat mga magulang dahil iisa lang po ang ating buhay. Kaya po, andito kami mga Muslim, nagmamalasakit sa inyo. Hindi namin kailangan ng inyong donasyon dahil bawal sa Islam. Hindi namin kailangan ng inyong salapi. Bagkus kailangan namin sa inyo ang pagmamahal at pagmamalasakit para sa inyong mga sarili. Tandaan natin na sa araw ng paghukom ay walang makakatulong sa atin doon. Walang anak, walang magulang, walang kapatid. Ang makakatulong sa atin sa araw ng paghukom, sarili ng natin mga magulang. Kaya tunayin natin ang ating sarili, iligtas natin, at pagkatapos ang ating pamilya, umahal sa buhay. So hanggang dito na lamang at meron pa kaming pagdarasal at nawa sa pamamagitan nito ay nakapagbahagi tayo sa inyo ng mahalagang paksa na ang paksa natin na tinalakay ay ang bakit tayo kailangan magbalik Islam. Bakit tayo kailangan magbalik Islam? At yun ang ating binigyan ng paliwanag kanina. Hanggang dito na lamang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maraming salamat po sa lahat. Ulitin ko, may libre tayong papasahin dito, walang bayan. Kumuha po kayo. At kung may tanong po, ay magbibigay tayo sa inyo ng konting regalo, 100. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan sa abot ating mga kaya. So, hanggang dito, maraming salamat po. Hanggang sa muli, maraming salamat.
Bye-bye.